Malapit sa akin si Mayor. Matanda na si Mayor. Nakita ko kung paano. Hindi ko akalaing magagawa yun ng isang naka-uniforming tao sa dating Pangulong 80 years old. Yan, 80 years old ka naman. Nakakasakit pong isipin nyo. Nag-i-execute ka ng warrant of arrest eh. Ginulpi ba? Sinaktan ba? Kinaladkad ba? Hindi eh. VIP treatment pa nga eh. Lang yan, saka nakakita ng nagbalik ka ng prisoner sa ibang bansa. Naghatid ka ng prisoner, naka-private jet. Saka nakakita nung ganun. Sino pa yung sinaktan? Di ba yung sinaktan yung mga pulis? Pinagbantaan pa ni Rodrigo Duterte nung sabi niya, pag yung anak ko naging presidente, yayariin ko kayong lahat. Yan ba ang galawan ng isang 80 years old? 80 years old na makapangyarihan at baliw at siraulo. Hindi ho basta-basta 80 years old. 80 years old na dating presidente na ginagamit yung kanyang impluensya para lusutan yung kanyang mga kalokohan. Kasi in-interview si Robin Padilla, hindi ko alam kung napanood yun pero in-interview siya recently. At masamang-masama daw ang kanyang loob. Nasasaktan daw siya. Oh, nasasaktan daw siya guys sa pagkaka-aresto kay Rodrigo Duterte. Na-hurt daw siya. I'm of the opinion na bayad utang to. Itong si Robin Padilla. Kaya ngayon nagngangal-ngal siya sa social media. Ito yung kanyang sinabi. Since po na makulong ho si dating Pangulo, di pa kayo nakapagsalita sir regarding your opinion or your statement with what happened sa nangyari pong ito. Ano pong pinaka dahilan dito? Alam niyo, ako po ay naguguluhan sapagkat kapag pinakinggan mo po ang opinion ng mga abogado, talagang kanya-kanya silang naratibo. Kasi ganyan naman ng batas Depende sa pagkaka-interpret mo. Ngayon, may depensa yung isa. No, sinungaling ka, Senator Robin. Hindi yung ganyan ang batas. Statutory construction yan. Hindi yung ganun ang batas. Hindi yung depende sa pananaw mo ang interpretasyon ng batas. No. May mga rules yan May mga rules kasi yan. Tinuturo yan sa statutory construction sa law school. May opensa yung isa, may opensa yung isa, may depensa yung isa. Pagka inabsorb mo lahat yon, malamang masiraan ka ng ulo. Kaya doon na lang po tayo sa realidad. Ano ba yung realidad? Isa lang po ang realidad dyan. Meron po tayong kalayaan, meron tayong kasarilan, at meron po tayong bansang tumatakbo. Ibig sabihin, may gobyerno po tayo. Yun po ang isang malaking katanungan. Bakit tayo nandito? Anong ginagawa natin dito sa Dahig? Anong ginagawa natin sa ICC? Dahigla. Tayo po ay unang republika sa Asia. Tandaan po natin. Ibig sabihin, tayo po ay matandang republika na rin kung tutuusin. Tayo po ay matagal nang umaandar ang ating gobyerno. Inaamin po ba natin na wala tayong gobyerno ngayon at kailangan natin ng tulong ng mga tiga-Dahig? Higla? Patungkol sa batas. Huwag na po tayong matalinuhan dito. Tanong na lang po natin sa inyo, bahay nyo. Yung tiga-Dahig. Patungkol sa batas. Huwag na po tayong matalinuhan dito. Tanong na lang po natin sa inyo, bahay nyo. Yung dyan sa loob ng bahay ninyo, nagka-problema kayo sa bahay ninyo, tatawagin nyo ba yung kapitbahay nyo para ayusin yung problema nyo sa bahay nyo? Hindi naman po siguro, hindi ba? Logic na lang po, wala nang matalino. Huwag na natin pag-usapan sino nag-aral, hindi nag-aral. Simple. Anong ginagawa natin dito? Bakit dito nililitis si Mayor? May gobyerno tayong tumatakbo. Yun lang po. Yun lang ang opinion. Masakit kasi malapit sa akin si Mayor. Matanda na si Mayor, nakita ko kung paano. Hindi ko akalaing magagawa yun ng isang naka-uniforming tao sa dating Pangulong 80 years old. Yan, 80 years old ka naman. Nakakasakit pong isipin nyo. Nag-i-execute ka ng warrant of arrest Ginulpi ba? Sinaktan ba? Kinaladkad ba? Hindi VIP treatment pa nga Lang yan, saka nakakita nagbalik ka ng prisoner sa ibang bansa. Naghatid ka ng prisoner, naka-private jet. Saka nakakita nung ganun. Sino pa yung sinaktan? Di ba yung sinaktan yung mga pulis? Pinagbantaan pa ni Rodrigo Duterte nung sabi niya, pag yung anak ko naging presidente, yayariin ko kayong lahat. Yan ba ang galawan ng isang 80 years old? 80 years old na makapangyarihan at baliw at siraulo. Hindi ho basta-basta 80 years old.
80 years old na dating presidente na ginagamit yung kanyang impluensya para lusutan yung kanyang mga kalokohan. No, it's not just an argument of whether he is old or not. Wag mo natin kakalimutan, merong nagawang krimen. Harap po natin kasi sa loob ng 2 linggo na yun, kasama natin si Digong na uuwi. Kasi hindi po tayo naniwala na magtatagal po siya dito. Kapag pinakinggan po natin kasi ang mga nangyari sa Pilipinas, yung hindi makatao na nangyari sa kanya, naniwala po tayo na bilang ang The Hague ay sentro ng human rights at nandito po lahat ng karamihan ng mga leftists na sinasabi po natin naniniwala sa karapatang pantao. Maraming komunista dyan. Parang hindi po yata napagbigyan na makauwi pa yung ating Pangulo. Just to Ang pangit na sinasabi niya. Parang ang sinasabi niya, hindi raw binigyan ng human rights si Digong kasi nakapiit siya sa Hague na sentro daw ng human rights. Pangit eh. Hindi ko gets eh. Hindi ko gets yung sinasabi niya. Kasi litis yan eh. Lahat na nga ng human rights binigay na kay... Saan ka nakakita? Ang tinanggal lang naman kay Rodrigo Duterte na karapatan ay yung pagiging malaya. Bakit? May kaso siya eh. Ganun talaga yun. May criminal case siya. At ang criminal case niya ay, isa sa mga requirements doon, ay kailangan nakapiit ka. Lalo na mga kotsero, na hindi sila sumagot sa kaso. Kaya nga sila kaya nga siya inisyuhan ng warrant of arrest kasi hindi nga siya ayaw niyang sumipot sa ICC. Kung noon, pumupunta siya ng ICC, most probably, di siya i-issue ng warrant of arrest. Dati pa siya sinusumpi na eh. Pupunta ba siya? Hindi. clarify, yun po yung reason kaya po kayo kasamang nagpunta dito days after Hope na dinala po dito sa dating Pangulo. Naniniwala po akong uuwi si Digong. Sa haba po ng lecture sa akin ni Attorney Harry Roque na patungkol sa ICC dahil sila po ang gumawa niyan yung patungkol sa kung ano yung susundin nilang patakaran dyan. Kasama po si Attorney Harry dyan na gumawa sa kanyang pagpapaliwanag. Talagang illegal ang ginawa sa Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya hindi imposible na mapauwi. Kasi hindi nga po nasunod yung due process. Kaya ako po yung... Sige na lang, paniwalaan nyo na lang yan. In denial. Ito si Romy Padilla, in denial pa rin ito hanggang ngayon. Hindi na uwi si Digong. Ulitin lang natin mga kotsero. Yung kaso po ni Rodrigo Duterte is not murder. It is crimes against humanity that resulted into murder. Kaya nga ang papatunayan doon, hindi lang yung may namatay. Ang papatunayan mo is there's a systematic, widespread attack on the civilian population. Yun lang ang kailangan mo patunayan dyan. At napakadali nun, lalo na may admission si Rodrigo Duterte. Sinabi niya, my only crime is EJK. Diba sinabi niya yun? Paano mo didepensahan yun? Inamin ng kliyente mo. Paano mo sasabihin sa yun? Sa korte kaya yun, no? Na gano'n yung sistema. Paano mo didepensahan yun? Wala kang ididepensa doon. For sure. Kaya kahit anong sabihin nyo, kahit anong ngal-ngal ang gawin nyo dyan sa Hague, good luck. Tang ending, jokes on him kay Rodrigo Duterte. Jokes on him. Siya yung nakapiit, siya ngayon yung makukulong. Siya yung may kaso. Hindi jokes on him.